Tahimik ang gabi sa isang bagong gawang apartment sa Lipa City, Batangas. Pero hindi iyon ang katahimikang nakakagaan ng pakiramdam. May kakaibang bigat sa hangin. Parang may presensyang hindi makita pero ramdam. Bagong tayong apartment ang gusali. Malinis, maayos, pero hindi hamak na mas mura ang renta kesa sa iba. Kaya hindi na nagdalawang isip si Christian, isang 23 anyos na nagtatrabaho sa isang kainan sa parehong bayan, na kunin ang isang unit sa second floor. Hanggang gabi ang shift niya sa restaurant, kaya madalas ay lagpas alas 12 na ng madaling araw siya nakakauwi. Sa unang linggo ng kanyang paninirahan sa apartment, maayos naman ang lahat. Tahimik ang lugar, walang istorbo at maayos siyang nakakatulog. Pero unti-unti may mga bagay siyang napapansin na hindi maipaliwanag. Isang gabi, pauwi siya galing trabaho nang may maamoy siyang kakaiba sa hallway. Amoy kandila at bulaklak ng patay. Hindi yun malakas pero sapat na upang mapahinto siya. Napatingin siya sa paligid pero wala siyang ibang nakita kundi ang mga nakasaradong pinto ng ibang units at ang nakakabulag na karimlan. Pagpasok niya sa unit, agad niyang napansin na bukas ang kanyang ilaw. Sigurado naman siyang pinatay niya iyon bago umalis. Sinubukan niyang ipaliwanag sa sarili na baka naman ay nakalimutan lang niya, pero may bahagi sa kanya na nagsasabing hindi. Nang sumunod na gabi, nagising siyang bandang alas 2 ng madaling araw. Hindi dahil sa ingay, pero dahil sa pakiramdam na may kasama siya sa kwarto. Nanatili siyang nakapikit, pinapakiramdaman niya ang paligid. Hanggang sa may marinig siyang mahina at pigil na pag-iyak ng isang babae mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang dumilat. Wala siyang nakitang ibang tao o anino. Pero ang hawakan ng pinto unti-unting umiikot. Parang may gustong pumasok mula sa labas ng kanyang silid. "May tao ba dyan?" Mahina niyang tanong. Biglang tumigil ang galaw. At sa katahimikan, narinig siyang boses ng batang kumakanta ng marahan. Nanlamig ang buong katawan niya. Kinabukasan, kinausap niya ang mag-asawang landlord ng mga retirado galing abroad. Tinanong niya kung may nararamdaman din ba silang kakaiba sa apartment dahil kung ano-anong ingay ang kanyang naririnig tuwing madaling araw. Saglit silang nagkatinginan bago sumagot ang lalaki na baka naninibago lamang siya. Ngumiti lang ang babae pero animoy may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa puntong iyon, napansin niya ang isang lumang larawan sa likod ng reception.